Let's get more updates from the Senate with Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, what's the latest? Angela, good morning. So far, yung isa sa sinalang na session, bukod doon sa kanilang composition, yung pagpo-formalize ng elected Senate officers, kabilang Senator Gatchalian as SP, Senator Tito Soto as Senate President Pro Tempore, yung Deputy Majority Leader, sina Senator JV, pero ngayon, lang na rin yung resolution na introduced by Senator Joel Villanueva, and ito yung tungkol sa pagpapadala pa at pagpapaigting ng assistance na kakailanganin para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. And so far, yung isa sa nadagdag pa dito is yung committee chairmanship, kung saan, for example, sa Blue Ribbon Committee, ang vice chairman na ni Senator Erwin Tulfo, si Senator Kiko Pangilinan, nadagdag na rin si Senator Ping Lacson. Ang miyembro ng Blue Ribbon, lahat ng majority block senators, pwera lamang kay Senator Chis Escudero. Sa Social Justice, ang chairman na nito, si Senator Erwin Tulfo. Ang Committee on Energy, Senator Erwin Tulfo din. Ang Trade Committee, Senator Bam Aquino. Constitutional Amendments, ito, si Senator Kiko Pangilinan yung huling may hawak. Nabitawan nung naging minority siya. Pero ngayon, na majority sila, hawak na ulit ni Senator Kiko Pangilinan ang Constitutional Amendments Committee. Agriculture, kay Senator Kiko na rin ito. Ang Basic Education, hawak na rin ni Senator Bam Aquino. Yung sa Commission on Appointments, nandoon na sila Senator Ping Lacson, Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, Risa Ontiveros, Senator Tito Soto, Raffy Tulfo, and Senator JV. Sa pagdating naman sa foreign relations, si Senator Mig Zubiri na ang committee chairman nito. For Committee on Science and Technology, Senator Bam Aquino. Justice Committee, Senator Kiko Pangilinan. Member na rin na Judicial and Bar Council itong si Senator Kiko. Ang Senate Committee on Rules, si Senator Mig Zubiri, since siya rin ang majority floor leader. Ang Health Committee, hawak na rin again ni Senator Risa Hontiveros. Ang Finance, last time si Senator Mark Villar, pero ngayon Senator JB Ejercito na ang may hawak. Ang Defense, Senator Tito Soto. Ang Women and Children Committee, Senator Risa Ontiveros ang chairman. Ways and Means, Senator Ping Lacson. Yung sa Games and Amusements from last time kay Senator Tulfo, ito ngayon si Senator Lito Lapid ang maninilbihan bilang committee chairman. Ethics Committee, Senator Tito Soto. So ang huling humawak niyan kasi nung si Senator Alan Peter Cayetano, yung SP, wala pang napopwestong chairman ng Ethics Committee. Ang huling may hawak noon, nung old majority during that time, was Senator J.B. Ejercito. Ngayon, si Senator Tito Soto na. Public Services Committee, Senator Raffy Tulfo ang chairman. LGU Committee, Senator J.B. Ejercito. Committee on Migrant Workers, ito yung hinihibik at dinadalangin ni Senator Raffy Tulfo na sana nga raw makuha niya. Ngayon, hawak niya na ang committee na ito ulit. Ang Higher Education, hawak na rin ito ni Senator Joel Villanueva. Ang Committee on Labor, kay Senator Joel din. And Deputy Majority Leader, Senator JB Ejercito and Senator Joel Villanueva. So far, ang ina-anticipate natin ngayong 11, kasi nasabi kahapon ni Senator Gatchalian, ngayong mga nearly noon, magkaka-breakdown muna yung special session para asikasuhin na yung sa Commission on Appointments, yung promotion na ng mga koronel na magiging general na kasi naabutan na raw ng pa-retirement ang mga ito. Angela. Well, to confirm lang, Merimon, there are still no members from the Cayetano bloc are present there at the Senate. Wala pa, Angela. Yung huling nakita lang natin was Senator Joel na ngayon ay part na ng new majority bloc. So that makes them the 13 decisive majority bloc. Ang huling sinabi ni Senator Erwin Tulfo, kasi natanong natin kanina nung panandaliang nag-suspend yung sesyon, kung bakit hindi natuloy yung sinasabing isa pang babae at isang lalaki na nakausap din. Sabi ni Senator Erwin, so far naman daw tuloy-tuloy pa raw yung dialogues, yung usap-usapan daw ng magkakaibigan, pero there's still this possibility na magkakaroon pa ng dagdag. Pero for now, eto na raw sila, sana raw ay lahat ng mga senador from the minority bloc, pumasok na raw, magtrabaho na raw. Sabi pa ni Senator Raffy, kalimutan na raw yung nangyari, yung mga nagawa, mga nasabi. At sports lang daw, magtrabaho na raw ulit sila at ipagpatuloy na ang kanilang tungkulin ayon sa Ligang Batas. Angela. Can you also share us about what's going to happen in the impeachment trial? Tuloy na ba? Confirm na talaga si Senator Win Gatchalian na as the Senate President ang magiging presiding officer? Noong una kasi, Angela, nung hindi pa sementado yung pagiging SP ni Gatchalian, may contesting, may questions pa kung siya talaga ang magiging presiding. Kasi nung time na yon, acting as Senate President or acting as presiding officer lang si Gatchalian. Kaya ang nasabi pa niya sa amin kahapon,
For now, siya raw ang presiding officer unless mapag-uusapan nga ng mga senador na iba ang ipapwesto. Pero ngayon na SP na si Gatchalian, technically sa yung proceedings ng Right. Senado bilang impeachment court, siya na ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Ang so far naman wala pang indication or communication from the leadership na may gulo kasi ang schedule pa rin bukas, pre-trial conference, dito iilalatag yung evidence, yung mga tetestigo, and yung timeline Right. ng trial proper, which is still set on July 6. So far, ang inaabangan na lang natin muna for now is yung attendance na o yung participation na mismo ng minority senators. Ang sabi ni Senator Erwin, makaraw, well, nag-post na si Senator Alan Peter Cayetano na ito, tinatanggap niya nang natanggal na siya sa kanyang posisyon, pero baka raw yung ibang members ng minority bloc or ng Cayetano-led bloc, hindi pa raw tanggap, kaya hindi pa nagpapakita. Angela. Alright, thank you so much, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.